Ano ngayon? Ano ngayon? Agosto. Tapos papasok ang kalagitnaan ng Setyembre, ano? Bigla naman sasabi ng ICC, lumabas na ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Huwag mo na yun. No, bigyan nyo muna ng kapayapaan si Bato de la Rosa. Huwag muna po nating istorbohin si Bato de la Rosa. Hayaan nyo muna na magkaroon ng kapayapaan sa kanyang utak. Kasi kapag ka nababanggit nyo yung ICC at narinig yan ni Bato, medyo po yun, nangangatog po yun. Biglang nagte-turn off po o nagpapatay po ng cellphone 24 oras. Kaya wag na muna natin pag-usapan yung ICC. Dadating din ho yan, no? Sabi ni Kuya Wanako, sila General Torre po ba ang makakatanggap sa $2 million boss mark? Hindi ko alam. Panigurado ho ako, kapag ka sinabi na ho, mga kababayan, no? Wala na. Ililipat na. Kailangan na talaga ilipat si Buloyski sa Estados Unidos. Malamang magtitipon-tipon na naman po si General Torre. Kaya basahin niyo po, no? Yung ating titulo dyan. 2,000. Yung title dyan sa ating dyan sa thumbnail natin. 2,000 kapulisan na naman ba? 2,000 kapulisan na naman ba ang iahanda ni General Torre para dito sa pagsakay ng eroplano ni Kibuloy? At ang tanong din natin, yung mga senador ba natin, haharangin din ba? No, si General Torre. Naalala nyo ho, mga bossing, sa dating Pangulo. Kay Kibuloy na lang din ho, no? Nung malapit na hong mahuli, itong mama na ito, na si Kibuloy, malapit na pong makuha, no? Dahil po doon sa heart rate ni General Torre. Nung malapit na ho, nagsugutan yung tatlong senador. Si Robin Padilla, si Bongo, si Bato de la Rosa. Naalala niyo ho yun? Sumugod sila. Doon mismo sa Davao. Doon mismo sa impyerno ni Kibuloy. Ay, imperyo ni Kibuloy. Magkahawig ho kasi yung imperyo at impyerno, mga bossing, kaya nagkamali ho ako, no? Sumugod sila doon. Sa loob ng tamayong ba yun? Nagkaroon sila ng hearing, di ba? Ano sabi ni Bato de la Rosa? General Torre, alam mo Nick, hinto mo na yan. Kasi mukhang wala namang patutunguhan, mukhang wala ka namang lead, no? Ihinto na daw po yung paghuhukay, mga kababayan. Yun po ay isang araw bago maaresto, bago makuha si Kibuloy. Hindi ho nagpatinag ang magiting na general. Pagkatapos ng hearing, lumabas, in-interview. General Torre, ano po ang gagawin niyo susunod? Maghuhukay pa din. Maghuhukay pa din. Wala na silang nagawa. Kinabukasan, wala na. Si Buloy, ang tingin ko, nandoon na sa isang lungga na kapag ka lumingon sa kaliwa, makikita pader. Pag lumingon sa kanan, makikita pader. Pag tumalikod, makikita pader. Pag sa harap, ayan, pinto. Pag binuksan yung pinto, ayun, si General Torre. Pero naalala niyo po ba, meron pang pinapakalat yung mga DDS. Ang sinasabi ng mga DDS, naku, wala naman, hindi naman nahuli si Kibuloy. No? Sumuko si Buloyski, hindi nahuli. Kasi gusto nila i-discredit yung ginawa na pag-aresto ni General Torre, mga kababayan. Pakinggan na ho natin ito. Baka ito matagalan ulit tayong makita si Kibuloy kung sakaling magkatuluyan ho ito. Nagpadala na ang Amerika ng extradition request sa Department of Justice para kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. He has to face quite a number of cases, no? Sabi nung iba, wala na yan sa Amerika. Sila Jason sa pilit na sinasabi na wala na. Nilaglag na ng Amerika yung ni Buloy, yung kaso ni Buloyski. Yung pala, yung mga kasapakat dati ni Kibuloy, nakipagtulungan na ho sa Estados Unidos. Yun, sila, bumaba yung kaso. Si Kibuloy, ayun, meron pa din. At ngayon na nga ho, mga bossing, extradition na ho.
Mas maganda ibigay si Buloy sa US para justice must be served talaga 100 times at ang mga pondo ng Pilipinas para naman may pakinabang sa kanya, pinapalamon lang ang katawan at manyaki sayang, sabi ni Ma'am Marife Tabur. cases here in the United States, and it's a growing concern for many countries. Young ladies, perhaps even males, are being kidnapped and used as slaves. Mag-iiyakan na naman ng mga DDS dito. Bakit nyo dadali si Kibuloy? Sasabihin na naman po ng mga DDS dito, wala nang justice system sa Pilipinas. Ay, nako. ang gulo nila. Tuloy. Request for the Senate President to issue an arrest order against Apollo C. Quiboloy. Sinetos nyo ba ang mga babae at mga minor de edad? Embraced me, undressed me, and me with this act. Tuluyan na akong Apollo Kibuloy. Si Kibuloy ba ang nag-order ng sa mga dating KOJC? Grabe, ano? Pero, saglit lang wag kayong madidismaya. Papakinggan tayo kasi sinasabi dito ay hindi pwede agad-agad madala si Kibuloy. No? Pakinggan din ho natin itong isang balita na ito. Ipa-extradite na yan sa US para makatikim ng BBC News. Lilinawin mo, para sa BBC News na ibalita si Kibuloy. Ganun ba? Yung gusto mo sabihin, si Rokasaki, kaya kitang isagip dyan. Tuloy! At kailangan daw muna Game! Game! Pwedeng maudlot ang pagsuko ng Pilipinas kay Pastor Apollo Kibuloy sa gobyerno ng Amerika dahil yan sa nakabinbin niya mga kaso dito sa Pilipinas. Kumbaga, pwedeng sabihin na, hindi pwede, uunahin muna namin yung mga kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas. No, pero ako naniniwala pag sinabi, go na, dali na si Kibuloy doon sa Estados Unidos. Si General Torre baka nagmamadali, tira na, lika na. No, 2,000 kapulisan. Ihanda. Kung sino man ang umadlang, harangin ninyo. Ito ang sinasabi ng batas at ito ang napagkasunduan ng Amerika at ng Pilipinas. Di ba? Tapos yung mga senador naman, haharang na naman. Naku! Magagalit sa iyo ang mamamayang Pilipino. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang paliwanag ng DOJ tungkol dito? biglang nilinaw ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Nico Clavano na hindi pwedeng ma-extradite ang isang individual. Nako, yan ka na naman, DOJ. No? Hindi kasi dati, mga kababayan, sabi nila, hindi kami makikipagtulungan, ganito, ganyan, walang ganito, ganyan. No? Tapos, ang ending din, ayun. Ang ending, nasa loob na ho ng oblo.